Ano nga po ba ang kalooban ng Filipino? Kasi pag pinag-aralan natin yung sayaw, tugtog, merong ibang sinasabi yan tungkol sa atin. Hindi lang yan sayaw, hindi yun tugtog. Ano ba ang kalooban ng Pilipino? At para tayo makarating sa kalooban, siyempre dadaan muna tayo sa labas. At ang gagawin nating tungtungan, tulay patungo sa loob ng Pilipino, yung nasa labas, yung kanyang tugtog at sayaw. Bagamat maraming pwedeng tulay na daanan at maraming paraan, maraming mga openings through which we can look into the Filipino spirit and the Filipino loob. To define and to understand Filipino music and dance is to define and understand the Filipino. Bakit po? Sapagkat ang musika at sayaw ay salamin ng mga kaugalian, ng mga kostumbre, ng mga beliefs, aspirations, and values. In other words, ng kalooban ng isang bayan. What is Filipino music? Naitanong nyo na po ba sa sarili nyo kung ano ang Filipino music? Any musical composition or performance by a Filipino citizen may be called Filipino music. But that is only a legal definition. Legal lamang po yun. Kaya yung mga tinatawag natin kumisa na original Filipino music is actually Broadway music with Tagalog or Visayan words. Take away the words, hindi mo na alata na Filipino yung music. Kasi actually, Broadway music lang, American music, pop music, wala naman talagang kabakas-bakas ng pagka-Pilipino. Meron pa pong isang definition ng Filipino music. A musical composition or performance that is identifiably Filipino in form and spirit. This is the cultural definition. Ibig sabihin sa kanyang tunog, sa kanyang mga pamamaraan ng paglikha ng mga tono, sasabihin mo, Pilipino ito. Kaya marami rin tayo mga original Filipino music na gospel songs na actually hindi Filipino music. It's Western pop music with Tagalog words. Kaya mahalaga, nakikita natin ano bang ibig sabihin ng Filipino music, ng Filipino dance. In other words, you have to understand what Filipino form and spirit are before you can even say, this is Filipino. So let's talk about music and dance as windows to the Filipino soul. Kung meron pong bintana na pwede tayong manungaw at tumingin sa labas, yun din mga tagalabas pwedeng dumungaw doon sa ating bintana, patingin sa loob para makita yung laman ng bahay. Kaya gagawin po natin ngayon ang musika at sayaw na parang bintana through which we can look into the Filipino soul. Halimbawa po, ito'y isang common understanding and common knowledge among many Filipinos na ang behavior, ang mga activities and values and expressions of the people change from the north to the south. Halimbawa, mula norte hanggang Visayas. Hindi po natin isinasama muna yung Mindanao sa usapan kasi pinag-uusapan natin dito yung lowland Christian folk tradition na dumating lang naman sa Mindanao noong early 1900s or konting-konti lang nung during the Spanish times kasi mostly hindi naman na-conquer at na-colonize yung Mindanao. So ano po ang makikita natin? Mula sa norte patungo sa sur, from Ilocos to the Visayas, ma-observe natin, mula sa pagiging matipid, ang tao ay nagiging magastos. Mula sa pagiging serious, mas nagiging mapagbunyi at mapagsaya from the Ilocano to the Visayan. From the very conservative Ilocano to the very exuberant Visayan. Kaya magkaiba mga pista, halimbawa, sa Ilocos at sa Visayas. Kaya nasa Visayas yung mga pistang talagang ibigay ang lahat, kalugin ng kaluluwa, tumalon, gumulong, umikot, tulad ng mga, meron tayong mga sinulog, mga maskara, meron tayong mga ati-atihan. You'll never imagine having those kind of things in the Ilocos. Kasi ang mga Ilocanos po, bagamat may mga mangilan-ngilan na exemption, are generally known for being matipid. Sinesave nila ang kanilang energy, sinesave nila ang kanilang resources. Kaya sabi nila, kung gusto nyo mag-survive, ang pakasalan nyo ay Ilocana. Pero kung gusto nyo daw magsaya, baile araw-araw, ang pakasalan nyo, Bisaya. And in between, yung mga Kapampangan, mga Tagalog, mga Bicolano, nasa gitna, meron nga bang katotohanan yon? Halimbawa, sa music. Sapagkat ang mga tao sa norte ay mas kilala sa pagiging matipid or they operate on what people call ideas of thermodynamics, meaning to save energy, pati sa musika nila, nakikita yan. Tingnan po natin ang mga very popular folk tunes from the north to the south. At mapapansin po natin na halimbawa, kung ang paggamit ng mga nota ay pagtungtong sa hagdan, pagbaba at pag-akyat,
Di po ba't nakakapagod at nakakasobrang gamit ng energy yung tatalon kayo ng mga 2 baitang, 3 baitang? So ang mga Ilocano, kung baga sa umaakyat ng hagdan, isa-isang hakbang, isa-isa akyat, isa baba, at kung pababa, isa-isa rin. Ganito ang makikita natin sa kanilang musika, halimbawa as represented by Pamulinawen, pansinin niyo po na yung mga notes, kung tumalon man pataas at pababa, isa-isang note lang, hindi lumulukso. Ito ang tinatawag ng mga musicologists na conjunct composition. Kung tumataas, bumababa, isa-isang notes, walang talon, matipid. Hindi nakakapagod na gawin. As you go down south, ang popular folk song dyan, Atiko Pong Singsing, pansinin nyo that it is less conjunct. May mga konti-konting pagtalon. Tumatalon na ng dala-dalawa. It is conjunct, but nevertheless, less conjunct. Pagpunta po natin sa Tagalog region, one of the more popular folk songs is Sit 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 Alibambang. Disjunct na, tumatalon-talon na ng 2, 3 notes ang komposisyon. Atin pong pakinggan. Tatlo-tatlo. Pagpunta natin sa Bicol, sobrang disjunct ang mga komposisyon. 5 notes kung tumalon. Kung baga sa hagdan, 5 hakbang, tinatalon, 5. No? Halimbawa, itong Sarumbanggi. 5 ang talon. Ang lalaki ng mga agwat. It is now more disjunct. Pero sabi natin, ang pinaka-exuberant, pinaka-expressive, therefore pinakamalaki ang tatalonin mga Bisayan. Totoo kaya, ito hindi lamang 5, hindi lang 7, isang buong scale tatalunin from do to do. Tingnan natin sa Dandansuy. Isang scale tinalon. In other words, mula sa second floor, tumatalo sa first floor. Kaya daw, masarap kasama ang Bisayan. Pwede kanyang mahalin ng sobra ngayong araw na to, pero pag nagalit, pwede ka niya sakalin bukas. Kasi ang emosyon niya, sobra kung mag-iba. Kaya daw mga magnobyo, mga Bisaya, tampuhan ng tampuhan, suyo ng suyuan, ang saya. Pag ng mga Ilocano, konting tampo, konting suyo, very regular, predictable, secure. So pare-parehong may mga katangian. In other words, Visayan music is very disjunct. Sa movement, meron po tayo sa Pilipinas, sa Philippine folk dance na very, very standard arm movement, arm and hand movement called kumintang. Yung kumintang, itong mula dito sa ating pong joint ng kamay, iniikot mo ang iyong kamay, kumintang ang tawag doon. Ang mga Ilocano, pag nagkukumintang po, ang movement ng kamay nila papasok, centrifugal, kasi matipid yun sa energy at nakasara ang kamay. Halimbawa, itong sayaw na binayugan mula sa Pangasinan at mula rin sa Ilocos. Ayan, ganyan ang arm work pagka norte ang sayaw. Nakasara ang kamay. Bakit mo nga naman ibubuka? Di marami kang nagastos na energy. At nakita nyo po, papasok ang kahig ng kamay, binayugan. Visayas, patapon. Centripetal ang movement at nakabuka ang kamay, pati kilikili. Tingnan nyo po ang arm movement sa tinikling. Nakabuka. Mga Bisaya po, ang bukang-buka ang kilikili pag sumasayaw. Ang mga Ilocano, nakakipit. Yan po ang pinagkakaiba. Kaya mahalaga, pagka tayo po yung nagsasayaw ng mga regional dances, tama ang pagsayaw. Kasi nami-misrepresent yung kaluluwa ng mga may-ari ng sayaw. Sa arm work, halimbawa, kung ang mga taga-Ilocos ay sasayaw ng may kinalaman sa ibon, paano ba lumipad ang ibon? Halimbawa sa sayaw na kalapati, tingnan natin kung paano lumipad ang Ilocanong ibon. Yan. Mahina lang siyang lumipad, mahinang tumalon, at ang nakasara ang mga kamay niya, lilipad-lipad. Kung iikot ang Ilocano, ganyan-ganyan lang, hindi lumalayo. Tingnan natin naman ang ibon na Bisaya.
Sa sayaw na itik-itik, paano ba lumipad ang itik sa Visayas? Ibinubukayan ng todo. At, ayan, ganyan. Bisayang-bisaya yung movement na yan. Masayang-masaya, bigay na bigay. In other words, sa kilos pa lamang, malalaman mo Ilocano o Bisaya. Pag may nagtatalop ng mangga at papasok pagtalop, Ilocano. Hawak niya yung dulo ng mangga, yung kutsilyo, gaganyan-ganyan lang yon. Pagka patapon ng patalsik, Bisaya. No? Kaya may nagtatalo pa lang sa Day, Bisaya ka. Ang galing mo naman, ba't mo nalaman? Tumalsik lahat ang balat. Pero Ilocano, ipon na ipon yun. No? Ganon. Ang makikita po natin yan sa movement. Halimbawa, sa footwork ng sayaw, dahil ang mga Ilocano ay matipid, pag gagalaw sila, hindi sila lumalayo, paikot-ikot lang doon sa isang lugar. Ganyan naman Ilocano po. Halimbawa, itong sayaw na ito, tingnan natin. Ilocana na sudi. Kasara kamay. Centrifugal. Yan, ganyan lang sila kumilos. Kung iikot, dyan lang sa lugar nila, bakit lalayong masyado? Di napagod. Visayan footwork po. Halimbawa, tingnan po natin itong footwork nito na nagmumula sa Visayas. Tinikling pa rin. Yan, yung Bisaya, kung luneta, pasayuin mo, iikutin niya mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard. Siyempre, Bisaya Ganyan. Magpapalitin lang ng lugar, lakihan ang mga hakbang. Yan. Nakita niyo po na ang sayaw ay bintana sa kaluluwa. Pag tikita mo, bakit ganyang gumalaw yan? Halimbawa, ang mga ifugaw na mga babae, pag gumagawa ng mga circles, yung mga babae nasa loob, lalaki nasa labas, kasi they show their submissiveness to their menfolk. Kaya pag nagpe-present kayo ng mga sayaw, hindi ko ano-anong formation na nagkabalibaligtad na yung ibig sabihin ng mga movement. For instance, pinupuri nila ang Panginoon pagka sila ay may mga harvest, ang mga kamay nila nakatingala sa langit sa kanilang mga movement. Nakayuko sila sa lupa, showing their affinity to the ground and their humility. Kaya sa kilos na kilos pa lang, malalaman niyo po, yan ang tinatawag na body language. Therefore, to know the sound and music is to know the musician. To know the movement and the dance is to know the dancer. To know Filipino music and dance is to know the Filipino. What is Filipino then? Ano pong pwedeng malaman? What factors make up the identity called Filipino? By what factors can a person be identified as Filipino? Ito pong ating paghahanap ay maraming pwedeng pagsimulan. The quest for Filipino national identity must first be cognizant of the indigenous base. Ang Filipino culture ay nanggaling sa mainland Asia, sa Southeast Asia. Yan ang basehan, yan ang pundasyon ng ating buong kultura. Pero hindi yan ang lahat-lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Filipino lang ay ang Ilongot o ang Baluga o ang Ifugao. Yun po yung base, yung indigenous Asian. But Filipino culture is alive and therefore it grows. And because it grows, Filipino culture is inclusive of foreign influences, which are colonial and post-colonial. Pre-colonial din. Ibig sabihin ng Islam, for instance, and Arabian culture, dumating sa atin. Kumisa nilalait-lait ng mga Muslim na mga Pilipino sa Mindanao, yung mga Katoliko at mga Kristiyanong Pilipino. Sabi, kayo, nalahian lang kayo ng foreign religion, pero ang Muslim din ay foreign, ang Islam ay foreign, dumating lang din yan noong 14th century. So bago yan, yung mga Bagobo, mga Tiboli sa Mindanao, gano'n na sila. Ngayon, sa kanilang mga kasamahan, merong naging mga Muslim, merong hindi. Kaya ngayon, sa Mindanao, may tinatawag tayong Muslim at may lumad. Although not every tribal group likes the word lumad, pero it means non-Christian, non-Muslim. Sila yung mas original doon. So mas original yung lumad, merong naging Muslim, tapos may naging Christian, nagkapatong-patong yung layer ng ating kultura. So to understand Philippine culture, you must also be inclusive of the Catholic or Mexican, European traditions. Mas na-influence tayo ng Mexico kesa ng Espanya. Kasi napakatagal na ang pamamahala sa Pilipinas ay through Mexico. At ang ating Manila, Acapulco galleon trade ay talagang naging buhay ng dalawang mga lupain na ito sa magkabila ng Pasipiko. Then of course, Filipino heritage is inclusive of Protestant or American and English tradition. Kasi sinakop tayo ng mga Amerikano matapos ang mga Kastila,
Therefore, dinala naman nila yung kanilang Protestantism. So, American culture, which really is a big borrowing from English culture and many other cultures of Europe. Kaya, meron tayong ganun sa ating pagkalahi. And then, of course, part of Filipino culture today is the secular, the modernist, whether you like it or not, the Hollywoodist culture. Na siyang ngayon ay trend ng napakaraming mga Filipino. Kaya pati sa mga Christian music, ang mga many Philippine churches get their inspiration from the West. Ano bang huling kanta ni Don Moen? Ano bang huling kanta ni ganito? Yun ang kanta ng mga Christian churches dito. Kasi it's part of the overall colonialization of the Filipino mind. Ang laging iniisip natin, ano ba yung uso abroad? Hindi na tayo kailan man naging uso, at kailan pa tayo magpapauso, kasi wala tayong inantay, kundi anong uso sa ibang bansa. Tama ba yun o hindi? Pag-uusapan natin. Sa paghahanap ng Filipino kalooban, we must be sensitive to cultural accretion and evolution. Hindi pwedeng purist. Halimbawa, nananagalog ka, hindi pwedeng balagtas Tagalog. Kasi yung word na basketballan, kasama na rin sa Tagalog and Visayan language at iba pa natin mga languages. Saan galing ang kuya mo sa basketballan? O anong ginagawa ng babae? Namimintana. From the Spanish word, ventana. Pero namimintana na siya. In other words, kinain natin yung mga words na yan, nilagyan natin ng mga suffixes, prefixes, affixes, and according to studies of linguists all over the world, ang Tagalog language ang richest in affixes. 900 halos na affixes ang nabibilang sa Tagalog. At sa Bisaya, daan-daan din. At sa iba pa natin mga wika, alam nyo ba na ang bahasa Malaysia, 2 dosena lang ang kanilang affixes? Halimbawa, yung word na karaoke. Kung saan ba galing yan? Sa Japan ba? Sabihin mo lang, karaoke ka ng karaoke. Nasaan ka na sa karaokehan? Hindi, Pilipino na. Ano yan? Mag-hamburger. Nandiyan na yung mag-hamburger. Di ba? Hamburgerin mo nga itong karne. Hindi. Naging atin na. Alam nyo, kung manonood kayo ng mga Miss Universe at Miss International Contest, di ba, lahat ng galing sa South America, anong wika nila? Spanish. Kasi namatay ang mga wika ng South at Central America. Pati ng Mexico, walang natirang wika yan. Kinolonize sila ng Spain. Tayo namatay ba ang mga wika natin? No. Wala ni isa mang namatay, kinain pa natin ng Spanish language. Sasabihin mo, huy, paldahan mo na yung anak mo. Di kinain na natin yung word na falda. No, naging atin na, yumayaman ng ating wika. Kaya tayo mga Pilipino, talagang hindi nila tayo magagapi. Kinakain natin sila. Dala-dala natin ang tabo sa Manhattan, ang tsinela sa Los Angeles, ang Santa Cruzan in-export na hanggang New Jersey. Talagang dala-dala ang pagka-Pilipino kahit saan. Meron pa naman 7 milyong Pilipino na nakahambala ngayon sa buong planeta. Kaya paano nila tayo mauubos? Alam niyo po ba ang world population ay papaliit ng papaliit lalo sa mga developed economies? Negative ang population growth sa buong North Europe. Ganon din sa mga bansang Hapon, sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mauunlad sang economies, ayaw ng mga anak ng mga tao, negative ang growth. Sa Japan po, masyadong mapeligro kasi 10 to 15 years from now, kulang na ang mga young Japanese that will enter the workforce at puro matatanda ang mga tao. Paano ngayon mabubuhay ang kanilang social security system? Paano aandar ang bansa? Alam nyo kung paano? I-importe nila tayo. We will inherit the planet. Dami kasi natin. Tapos marurunong, mahuhusay. Yung mga ibang bansa, halimbawa, marami rin pero mga walang alam. Diba? Pero tayo, 1 linggo, 2 linggo ka pa lang sa isang foreign country, we speak the language. Tapos mabubuting loob pa tayo, mga polite, mga mapagmahal. Kaya gusto-gusto nila, Filipino nurses, Filipino caregivers. Talagang sinasabi ko sa inyo, may kakasidlan ng bayang Pilipinas. Mahalaga lang, pagbutihin ang ating kalooban at nang sa gayon, maganda ang ibibigay natin sa mundo. So what is Filipino identity? Filipino identity is what was there before Islam and Christianity. It is what was there and what remained and evolved with Islam and with Christianity. So yung mga Maranao na naging Muslim, Pilipino yon. Yung mga Bugobong hindi naging Muslim, Pilipino rin yon. Yung mga Katolikong Kapampangan, Pilipino rin yon. At yung naging Protestanting mga taga-Bulacan, Pilipino rin yon. The Filipino identity is the expression of the synthesis of our total experience as a people. Yan po. Kaya nag-grow ang kahulugan. Kaya ang Philippine culture, hindi pang museo.
Ang Philippine dance din, hindi pang museo. Yung iba nagsasabi, pastor, kung kami po mag-aral sa Caloob, magtitinikling ba kami sa worship service? O hindi naman, baka maipit ang pastor. Magalit pa sa inyo. Gusto niyo may special event kayo, magtinikling. Pero ano ba yung prinsipyo ng tinikling? Ipinapakita niyo, pag sinunod mo yung bilang, di ka maiipit. Di ba ganyan din ang salita ng Diyos? Sundin mo ang kanyang mga utos, di ka maiipit. Parang tinikling. So nagkakaroon tayo ng mga magagandang illustration sa mga pinag-aaralan natin sa Scripture. Hindi natin itataas yung culture, gagawin natin yung culture na instrument para lalong maintindihan yung Scripture. Halimbawa, hirap na hirap tayo magpaliwanag ng kailangan kang ipanganak na muli, you must be born again. Samantalang sa ating mga wika, may mga equivalent yon. Halimbawa, kailangan kang magbagong loob. Kailangan kang magbalik loob. Maghunos dili. Yun yon. Yung sinasabi ng Romans 12, na palitan mo ang iyong buong pagkatao sa pamamagitan ng pagpapalit mo sa iyong paraan ng pag-iisip. Hindi yung pagbabagong loob, paghuhunos dili. Kaya meron na tayo sa sarili mga wika, except that most of our theologians borrow manuals from the West, kaya hirap na hirap i-translate. You must be born again, Lola, kailangan mo kayo ipanganak na muli. Ano? Ang hirap naman sa relihiyon nyo. Pag sinabi mo kay Lola, Lola, kailangan po tayo magbalik loob. Alam na agad, naintindihan. Kailangan po tayong magbagong loob. Kaya yun po yan ang konsepto ng cultural redemption. Hahanapin natin yung mga kasangkapan sa ating kultura na maaaring pakinabangan ng Diyos para lalong dumali ang pagpapaliwanag ng ating paniniwala at dumali din ang ating pag-unawa doon. What then are the keys to Filipino identity? Of course, one key is kalooban. Pag tinignan natin ang kalooban ng Pilipino, yun ang lahat siya. Ano po ba yung kalooban? Of course, hindi na pwedeng translate, untranslatable, but we can more or less estimate, approximate what it can mean. That kalooban is character rooted in values, beliefs, aspirations, mga tendencies and inclination. Buong-buo po sa atin ang institusyon ng loob. Ang daming words natin na may kinalaman sa loob, like utang na loob. Ano pa? Magbigay pa nga kayo sa mga katabi nyo lalo. Ano? Niloloob. Sa loob-loob ko lang. Bakit ba ayaw mo lumapit dyan? Mabigat ang loob ko. Anak, bakit ibinigay mo ang sandwich mo sa lalaking yan? Nahulog po ang aking loob. Di ba? Bakit ngiti ka nang ngiti sa kanya? Magaan kasi ang aking loob. Ba't di kayo tumuloy mag-picnic? Nagdalawang loob. Bakit naman binasted mo ang lalaki? Mahina ang loob. Di ba? Bakit ka nagmumukmuk? Masama po ang loob. Di ba puro loob tayo? Lahat puro loob. Hindi pa naman matranslate. So paano nyo ipapaliwanag ang sarili nyo sa hindi Pinoy? Mahirap. Pero ipaliwanag muna natin sa sarili natin para maintindihan natin sarili. Because we operate on the loob. Yun ang motivation, yun ang energy, yun ang lahat-lahat sa atin. Kaya, makipagpalagayang loob ka dun sa tao na yon. Makiisang loob. Kaya meron tayong mga konsepto ng hindi pagkaisang loob, tagalabas. Pagkakaisang loob, tagaloob. Kaya pag tagaloob, hindi katalo. Pag hindi tagaloob, tagalabas, therefore katalo. Kaya kung ang accent nyo ay Manileño, namili kayo ng mangga sa Batangas, mahal. Kasi hindi kayo tagaron, hindi kayo tagaloob. Tagalabas kayo. Kaya siguro sa pagbuo natin ng isang bansa, mahalagang makita natin kung paano tayong lahat magiging tagaloob at hindi kanya-kanya, hindi tagalabas yan, tayo-tayo, puwera-puwera. Mahalagang pag-aralan yung espeto na yon ng ating kultura. At tulad nga ng binanggit natin, according to 3 independent studies on spirituality and religiosity, the Gallup International, the University of Michigan, and also the University of Cologne, nakita nila na ang lahing Pilipino ang may pinakamataas na spiritual values sa lahat ng lahing pinag-aralan. At totoo yun, sapagkat ang kalooban ng Pilipino ay espiritual. Kung merong isang salita na maaari pong mag-describe sa Pilipino, yan ay tayo ay spiritual. Anong ibig sabihin ng spiritual? Walang hanggan, walang hangganan. Kaya ang espiritu kasi walang hangganan. Kaya nga po nung ipinalagay ni Mrs. Marcos sa Cultural Center of the Philippines yung The Sanctuary of the Filipino Spirit. Nung nagkaroon ng revolusyon at nagkaroon ng ibang nakaupo, tinanggal nila yon yung nakasulat sa dingding ng Cultural Center, The Sanctuary of the Filipino Soul. Ang argumento nila, ang Filipino soul daw ay free, therefore wala siyang sanctuary. At meron din pong mga scholar na mga nag-aaral ng Filipinismo na hirap na silang isipin kung ano dapat ang itayong dambana ng bayan
At akin pong minungkahi na huwag magtayo ng dambana ng bayan. Sapagkat ang Pilipino ay espiritual, walang dambana na pwedeng maglagay sa loob nun ng buong espiritu ng Pilipino. Sapagkat ang ating dambana ay ating kalooban, ang ating pagkatao, tayo ang dambana ng bayan. Kaya kahit saan tayo makarating, 7 milyong Pilipino nakakalat sa buong mundo, di nakakalat yung ating dambana. Hindi maglalagay ka lang ng dambana, halimbawa sa Rizal, doon sa mga kuweba-kuweba dyan, o maglalagay ka sa Rizal Park, o maglalagay ka kahit saan, maliit na lugar, walang pwedeng pagsidla ng espiritu ng Pilipino. Sapagkat ang Pilipino nga ay spiritual. Kaya itong ating pong pag-aaral, ang totoo introduction lang lahat yan. Pupunta na tayo sa ating pag-aaral ng kalooban, an overview of Filipino character and culture. Ano ba yung overview na yon? Pag tinignan nga po natin dahil spiritual, therefore, walang hanggan. Ano bang kahulugan ng kawalang hangganan? Boundlessness, limitlessness. And this is what identifies and defines the Pinoy. 3 pong kawalang hangganan ang pag-uusapan natin ngayon. Kawalang hangganan sa panahon. Kaya akala nung iba, 10 mag-uumpisa, 9 o 8, may dumating ng 7, may dumadating pa ngayon. Di ba? Walang hangganan ng ating panahon. So, yung pong kawalang hangganan sa panahon, kawalang hangganan sa espasyo, at kawalang hangganan sa pakikipagrelasyon o pakikisangkot sa buhay ng may buhay. Ito po, under the concept na tayo po ay mga spiritual, therefore walang hangganan. Pag-usapan natin ang ating kostumbre na kawalang hangganan sa panahon. Tinatawag po ng ibang mahilig mag-aral ng kulturang Pilipino na timelessness. Mga Pilipino daw ay timeless. Hindi nakakahon, hindi nakakulong ang oras. Therefore, walang markadong pasimula. Walang Filipino event na merong clear kung kailan talaga mag-uumpisa. Kahit anong pagsisikap ang gawin ng relo na nagmula sa kanluran, pamimilit ng mga Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Hapon, ng ngayon, kahit sino-sino pa, hindi pa rin nila maalis-alis tong kostumbring ito. Hindi ko po sinasabing maganda o pangit, kayo mag-isip. Pero ang mga Pilipino, timeless. Ang tradisyon ng ating kaluluwa, every single cell of our body, says timeless. So, walang markadong pasimula. Tulad ng pag nagkukwento tayo, noong unang panahon. Kailan yon? Sa English nga, once upon a time. Clear kung kailan nangyari. Once talaga. Di ba? Kaya pag meron po tayong mga event, merong bisperas. Meron kang pista, pero may handa ka na rin sa bisperas kasi may dumadating ng bisperas. Meron ka pa rin handa after the pista dahil 2 araw na tapos ang pista, may darating pa rin. So, hindi clear sa atin kung kailan talaga yung event. Sa mga pagtitipon, mga pulong-pulong, pag sabing 4, may dumadating ng 3, 3:30, meron 5, hindi mo alam kailan ba talaga ito nag-umpisa. Kaya pati sa mga personal na pagpasok natin sa sitwasyon, dahan-dahan tayong pumapasok, hindi tayo nagpapakitang gilas pag dumarating tayo, kasi a marked entrance marks the beginning of your presence in a place. Kung ihambing daw sa kulturang kanluranin, ang Filipino time ay walang pasimula. Samantalang ang Western time ay tinatawag ni Edward Hall, isang American anthropologist, na the ta-ta-ta-ta time. Sa kanya pong book na The Dance of Life, i-describe itong American anthropologist na si Edward Hall, ang American and Western culture as ta-ta-ta-ta culture. Kasi daw po, ang Western culture ay individualistic. A person asserts himself or herself over everybody else. Therefore, halimbawa, kahit tutugtog na ang Western musician, kailangan mag-serve siya ng notice na tutugtog na siya para makinig na ang lahat dahil kailangan siya na ang bigyan ng atensyon. Siya na ngayon ang magpe-preside over the activity. At ito daw po yung ta-ta-ta-ta culture na kinuha sa umpisa ng ika-5 symphony ni Beethoven na yan. Ta-ta-ta-ta. Kwentuhan kayo ng kwentuhan, na gano'n na si Beethoven, ibig sabihin, tumahimik kayong lahat, tutugtog na ako. Yung aking individualismo, i-assert ko na sa inyo. Kaya sa Western culture, papasok ang reyna, ang hari, o ang nanalo ng mga award, anong dapat na marinig muna bago sila tumayo? In other words, sa Western culture, they are individualistic, they like to draw attention to themselves. Therefore, they have marked entrances, marked beginnings. Sa kanila nga, pati yung pagkakalikha ng buhay o pagkakaroon ng buhay, Big Bang Theory. Pati yun, bang ang dating. Kasi kailangan laging merong bang. Kaya halimbawa,
ang buong isang parliament, ang isang buong proceeding mag-uumpisa na, an individual will assert authority over all through the gavel. So now I declare this meeting what? Open. Ano pong nakikita natin sa mga parliamentary procedures? Ano po ang nakikita natin sa Parliament ng England, sa mga court? Di ba merong gavel, yung ipinupokpok, pag ipinukpok, pak! Umpisa na ng meeting. It is very, very Western. Halimbawa sa mga choir, Western music, mga Western choir, merong isang kumukumpas. Ayan, hinaan, lakasan. Kinokontrol niya ang lahat. Samantalang sa Philippine folk song, walang kumukumpas. Nakikita niyo sa mga pasyon, sa mga prosesyon, mga kantahan sa baryo. May first voice, second voice, third voice. Gusto mo, seventh ka pa. Bahala ka sa buhay mo. Isiksik mo ang sarili mo dyan. Kaya kasi nga, hindi uso sa atin ang may kumokontrol. Dapat free ang expression. So, we don't mark our beginnings. Ang Pilipino ayaw tumawag ng pansin sa kanyang sarili, lalo pumapasok sa sitwasyon. Halimbawa, may papasok sa isang meeting, lalo't nag-umpisa na ang meeting, paano po pumasok ito? Ganyan. Diba? Ganyan kayong pumasok. Marami sa inyo pumasok ditong papaganyan. Nakayuko kayo, halos gumapang kayo sa sahig. Because you don't want to call attention to yourselves. Hindi ito inferiority complex. This is sophisticated respect for other people. We want to just blend into the situation and not call attention to ourselves. Kaya naman halimbawa sa pagtugtog. Pag tumutugtog ang mga Pilipino, hindi yung ta-ta-ta-ta, tutugtog na ako. Kahit sa Philippine folk dance, tatan, tan, tatan. Bow. Ibig sabihin, mag-i-start na. Paano po tumugtog ang mga Pilipino? Pakinggan natin itong isang tiboli na una, nagtotono, tapos mamaya tumutugtog na pala. Choice mo kung gusto mo makinig or not. Nagtotono. Tumutugtog na. Walang tatatata. Hindi mo alam kailan nag-umpisa. Oh, kaya pati sa panliligaw, kayo mga babae, di ba, hindi mo malaman tong lalaki, nag-umpisa na ba siyang manligaw o hindi pa? Hindi clear. Yung lalaki din naman, hindi niya malaman, inumpisahan na ba akong mahalin din ng babaeng ito o hindi pa? Bakit wala pa naman kaming usapan? Nagsiselos na yata. Hindi clear. Paging sa mga sayaw, hindi po clear ang ating mga umpisa. Halimbawa, tingnan natin itong isang sayaw, Igal Tabawan, mula sa Sulu. May mga tumutugtog, may tatayo lang, sasayaw na siya, walang intro. Ganyan sila sumayaw, yung gusto sumali, tumatayo lang, sasali na, sasayaw na. I-compare natin sa Hota Ibanag, isa pong folk dance from the Christianized Filipinos na therefore na westernized, merong definite beginning. Paano nag-uumpisa ang folk dance? Umpisa. Then, sasayaw. Diba? Ganyan ang mga umpisa ng lowland folk dances, merong definite beginning. Kaya nakikita po natin, yung sayaw na yan, westernized. Nag-umpisa siya very, very clear. Kaya mga Pilipino, sa pagsasabi, paligoy-ligoy, padaplis-daplis. At sa atin pong hapagkainan, walang first course. Walang first course. Gusto ko una yung makapuno, kainin ko na, kanin una, bukayo, sabay-sabay yan. No? Ganon ang Filipino table. Kaya nakikita nyo po yung mga Filipino restaurants na mga medyo mamahalin, nagpapa-westernize, nagpapa-first class kunwari, isineserve nila ang sinigang, isineserve nila ang bulalo, ang nilaga, ang tinola as soup. Diba? Soup. Kasi ginagaya nila yung western table na may soup na umpisa ng meal. Kaya ikaw naman Pilipino, lalo't balikbayan ka, di syempre dadalhin mo sa mga mahal na restaurant ng yung mga kamag-anak, iseserve yung nilaga o sinigang soup. Tapos ito na yung waiter, kukunin na niya. Kasi iseserve na yung susunod mong kakanin. Ikaw naman Pilipino, di ba gusto mo sabihin, wag mong kunin. Iwan mo yan dito, kakainin ko pa yun hanggang mamya. Di ba? Pero, nagpapaklas ka kasi, nagpapa-westernize ka, nagdurusa ka tuloy. Kasi anong kasalanan? Isineserve natin yung Filipino food in a Western way. Filipino food must be served Filipino way, which means sabay-sabay. Wala tayong definite beginning. Kaya sa Western table, pag sinabi sa yung 7 o'clock, dumating ka at dinner,
Dapat dumating ka 7. Pag 7:15 ka dumating, wala na yung soup. Kasi linya-linya yan. Pagka 7:30 ka dumating, wala na yung salad. Pagkatapos 7:45, isa-serve nila yung meat. Pag dumating ka ng 8, tapos na rin yung meat. Tapos sa kanila isa-serve yung fruit o dessert. Sa Filipino table, sabay-sabay. Nandun lahat. So wala talagang late. Kasi kahit 30 minutes na silang kumakain, dadating ka, pag dulog mo, pag upo mo, yung kinakain nila at kinakain mo, pareho. Spiritually, essentially, di ka late. Kaya technical time ang precision na kailangan sa Western culture. Kasi mahuhuli ka talaga dahil may lumampas na. Dahil sa kanila, ang lahat ay may definite beginning, may definite middle, and definite end. Sa Western mind, everything is linear. A is followed by B, is followed by C. If P, then Q. Kailangan may logic. Premise 1, premise 2, conclusion. Ganun ang takbo ng Western mind. Linear. Isa-isa lang. Ang Filipino mind, halo-halo lahat. Kaya pwedeng maraming gawin. Kaya tingnan ninyo, kumuha kayo ng trabahador na Western na tagahugas ng plato, kahit humandusay kayo dyan, hindi kayo pupulutin, sabi niya, I do plates only. Oh, I don't do windows. I do only this, I do only that. Specialisasyon sila. Kaya gustong-gusto nila, Filipino workers Yung nurse, nung sumabog ang gripo, tubera din. At nung aalis yung kanyang mga pasyente, aalagaan niya yung anak niya, pwede rin mag-babysit. Nag-party, siya rin nagluto. Naglabas ng karaoke, siya rin ang kakanta. Sumasayaw din yan, no? Nasiraan ka ng damit, susulsihin din niya, tatahiin din niya. Meron kang problema, counselor pa rin siya. Kasi tayo ay lahat-lahat sabay-sabay. Ang Pilipino, hindi specialist. We are generalists. Kaya maraming pwedeng gawin, hindi isa-isa lang. Ngayon, sa time, wala tayong gitna o kasukdulan. Filipino concept of time, walang climax. Walang tiyak na gitna o kasukdulan. Tingnan nyo yung balagtasan, walang climax. Tulaan ng tulaan, magdamag, inantok na, o uwi na. Ang pasyon, walang climax. Basahin mo maghapot, magdamag, o natapos. Sa pagkukwento rin ng mga Pilipino, bihira yung may climax. Kaya karamihan yung mga tinatawag na educated Filipinos, meaning westernized, inip na inip. Pag ang nagkukwento sa kanya taga-baryo o hindi masyado nag-aral kasi ang haba ng kwento, hindi mo malaman kung saan pupunta tulad ng mga churches na ang daming testimony. Di ba yung mga testimony, parang ang mga pira-pirasot gulagulanit na mga pagkakataon at kabanata ng aking buhay na walang direksyon. Kailan kaya matatapos itong patotoong ito? Saan ba siya gustong pumunta? Ang haba. Very Pinoy. Kaya dapat din ayusin. Kasi kung minsan yung program mo, 2 hours, may magte-testimony, 1 hour and a half siya. Ang gulo tuloy. So sa pagkain natin, walang main course. Sabay-sabay. Sa musika rin, walang gitna, walang dulo, walang umpisa. Sa Philippine indigenous music lalo na, sa folk music kasi yung na-Hispanize, marami ng beginning and end Kitang-kita po natin yung drone. Ano yung drone? A drone is a continuing beat. Halimbawa, tak, 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 tak. Tuloy-tuloy from beginning to end. Kung ano man yung drone na yon, laging nandun yon. You know why? Because we are a spiritual people. And the spirit does not change. Like God does not change. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Therefore, godly and spiritual music should not change in beat, in tone, in melody. Like sunrise, sunset, high tide, low tide. Ito yung mga ritmo ng buhay. Walang paiba-iba. Yung paiba-iba ang melody, yun yung carnal, yun yung emosyonal. Tulad sa ibigan, nagalit, nagtampo, natuwa. Yung paiba-iba, yun yung carnal Pero yung spiritual, regular ang rhythm. And because Filipinos are spiritual, and our music mostly is used for spiritual expression, ang ating ding rhythm, ang ating beat, di pa iba-iba. May drone. Halimbawa, sa kulintangan ang Sam, yung dabakan, yung drum ng mga Maranao, yan ang nagbibigay ng unang drone. Kahit 2 araw, ganyan yan. Pero pag pumasok yung mga agong, the agong looks like a melody at the beginning, pero nagiging drone din, paulit-ulit. At kahit pumasok yung kulintangan, halimbawa, paulit-ulit din. Ang Philippine music nakalutang,
Hindi siya hinihila pababa, nakalutang, parang kulintang, kasi espiritu lumulutang. No? Hindi katulad ng Western music, very rhythmic, tan 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 pababa. Kasi yung kanilang rhythm, pababa ng pababa. No? So, wala tayong ganun sa ating music. Nakalutang siya. Sa pagsayaw din, halimbawa, no? Yung from beginning to end, halos pareho ang ginagawa ng Philippine dance. Walang alam mo, ito gitna, ito ending, kasi Western concept yun. Na yung tambol, sayaw ng mga tagbanwa sa Palawan, tingnan nyo ang mga movement niyan, pare-pareho lang mula umpisa hanggang gitna, hanggang matapos. Sayaw ng mga tagbanwa sa Pagliwata Festival. Tsaka ang Filipino dance, hindi nag-eye contact kasi hindi tayo nagpi-please ng audience. It is a spiritual expression. It is not a performance. Sa Philippine dance, walang concept of performer and audience tulad ng Western dance. Lahat ay performers before the Lord. Walang audience. So wala kang piniplease, no? Na mga tao, ito ay spiritual. Meanwhile, halimbawa, ang Hota Moncadena galing sa Tarlac Province, nagka-climax, at pag nag-climax, definitely, maalam mong mag-e-end. La Hota Moncadena from Moncada, Tarlac. O babagal. Na tinatawag na patay figure. Paiba-ibang emosyon, Western kasi. Tapos, bibilis. So, pag nag-climax na, definitely, anong kasunod? Ending. Kaya, matatapos na yun. Ang mga spiritual na bagay ay di pa bago-bago. Kaya minsan, yung mga ibang Philippines, napaka-boring naman itong Ifugao music. Isang linggo ka lang nadidinig, di pa maiba. Bakit gusto mong maiba? Naiiba ba ang Diyos? Naiiba ba ang buhay? Inhale, exhale. High tide, low tide. Sun, moon. Yan ang rhythm ng buhay. Kaya dyan nakabate ang ating musika. Hindi ka dapat nabobore. So pag nabobor po tayo dyan, ibig sabihin, napaka-Western ng ating orientation tungkol sa arts. So the drone can be the interpretation of the constant, the unchanging spirit. And why? Because God does not change. So yan po yung oras ng Western culture, lalong-lalo na nung matapos ang Industrial Revolution. Hindi naman laging ganun sa West eh. But since Industrial Revolution and since all of this material encroachment into the lives of people, laging mechanical. So Western or industrialized time is linear. Linear. Dapat ito, kasunod yon. Hindi pwedeng lituhin, hindi pwedeng guluhin. Dapat yan ang order of things. Ang Western culture po kasi, kaya naging very, hiyang sa science, mahilig siyang ikahon ang lahat ng bagay, iayos ang lahat ng bagay, kaya taxonomy, animal kingdom, ganitong phylum, ganitong family, ganitong species, silang umimbento ng mga ganyan-ganyan, kasi mahilig sila ng taxonomy. Dapat lahat ayos na ayos, hindi mo pwedeng guluhin. Therefore, pag tinignan po natin ang indigenous Filipino music, no marked middle, o walang climax, o kaya maraming maliliit na climaxes. What's wrong with a climax? A climax demands an ending. And things that end are not spiritual. Kaya, hindi nagka-climax para hindi mag-demand ng ending. Kasi pag may tumugtog, tan 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 tan, di ba nag-climax? Anong hinihingi nun? Dadadan. Period. Ending. So, walang climax. Philippine music, halimbawa yung Gangsa Ansam from the Kalinga people, sa pagtugtog ng Binayatan, makikita niyo po, hindi nagka-climax. Ganun lang ng ganon, tuloy lang ng tuloy. But naging interlock ang mga rhythms, very sophisticated. Nakita niyo, walang kumukumpas, pakiramdaman. Walang nagko-control, walang sasabing, ako ang masusunod, nagpapakiramdaman, lahat mahalaga. So marami pong, either walang climax tulad ng Kalinga music o ng maraming maliliit na climaxes tulad ng musika ng mga yakan sa Basilan, ang kulintangan ng yakan. Kaya,
Hanggang ngayon po, sa mga makabago nating musika, lumalabas yung pagka-Pilipino na maraming climaxes, walang definite beginning and ending. Hindi mo tuloy alam when to end sa pagkanta. Tulad ng Filipinong-Filipino. May drone. Dung, 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 dung. Parang kulintang ang boses niya, nakalutang lang. Nakalutang lang, easy. Yan po ang Filipino music. Hindi pinupull pababa. At hindi mo alam kung kailan wawakasan. Nasubukan niyo na bang kantahin yan? Na paulit-ulit kayo? Hindi po natin alam kung paano tatapusin. Kasi, Pinoy, endless. Because Filipino time is circular, not linear. Circular tayo eh. Kaya halimbawa, pista ngayon, hindi naging maganda ang mga fireworks, sasabihin na lang natin, di bale, sa isang taon babawi tayo. Kasi sa atin, babalik uli yan, circular. Ang mga Westerners, they have to perfect it because yung tapos na ay tapos na, di na babalik. Sa atin, bumabalik yan. Meron, hayaan mo, mangyayari uli yan sa susunod na taon. No? So, circular kasi ang konsepto, which is very biblical because Jesus is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Pati siya circular ang kanyang mga description ng kanyang sarili at ng panahon. Sa sayaw, may mga maliliit na mga climaxes tulad ng kadalonok, sayaw ng mga tiboli. Pero hindi nagkakaroon isang malaking bang climax. Yan, ganyan lang mga sayaw. Kahit 2 araw yan, walang uwian. Ganon-ganon lang. Pati mga rhythm, mga tugtog. Hindi mo kailangan ma-oppress na mag-aral kung kanino. May dance master, tapos ikaw nagkaka-inferiority complex. Ganon lang. Expressive. Kadalonok mula sa mga tiboli. So, ang timing po ng Pilipino, walang definite beginning, walang definite middle, at wala ring tiyak na wakas. Ayaw ng Pilipino ng wakas. Kaya sa mga epiko, patuloy ang paghaba ng kwento. Natatandaan nyo nung araw si Flor de Luna? Ang pagdadalaga ni Flor de Luna? Ang pagtanda ni Flor de Luna? Ang mga kapitbahay ni Flor de Luna? Humaba na ng humaba. Kaya mga drama sa radyo, bagay na bagay sa atin. Kita nyo, kinain na ng mga itutuloy na drama ang buong oras ng telebisyon. Hindi na tayo makalikha ng isang bansa. Wala na tayong ginawa kundi susunod. Malalaman na kaya kung sino ang tunay na magulang ni ganun? No? So, tuloy-tuloy. Ayaw na kasi natin ng wakas. Ang ating mga kasabihan, Filipino say never. Ano po ang Tagalog for never? Pagputi ng uwak. Malay mo nga naman, pumuti. Pero hindi natin sinasabing never. Kaya sa mga kanta, anong paulit-ulit na tema at pauso-uso, paiba-iba lang ang panahon, ito ang tema ng ating mga kanta at pag-ibig. Sa dulo na o hindi ba? Nasaan ba yung dulo ng walang hanggan? Di ba wala? Ayaw natin ng may period kaya hindi na nga tayo nagkatuluyan ngayon. Napakasal ka na kung kanino. Pero malay mo, may pag-asa pa tayo. Kaya ang susunod naman natin gustong kantahin lagi. Ano? Di ba? Hindi na nagkatuluyan, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, no? Hindi nila yan i-give up kasi ayaw natin ng period. So, kita nyo, yan lang lagi ang uso sa atin. Sa mga pelikula, sa mga istorya, hindi pwedeng namamatay ang bida. Paano ang pag-iibigan? Nagka-period. Kaya anong mga dapat mangyari kung mamamatay ang isang tulad ni Maruha? Sinusupa ko. Babalik ako. Babalik. Magkikita tayo muli. Magkikitang muli. Baka, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Mamamatay na, nagpapahintay pa. Sumumpa naman si lalaki. Maghihintay. Babalik ako. Panahon niya ng Kastila, 19th century, Philippines. Maghihintay daw, babalik daw. Babalik ako. Babalik talaga. Namatay. Maruha,
Maruha. Oh, modern times. Lalaki na ang may hikaw. Ayan. Ayan si Maruha bumalik. Maruha. Na-influence na ng mga kano. Anong nangyari pagbalik ni Maruha? Nakakamiso na lang siya. Nalimutan ng baro. Tuloy na naman ang pag-iibigan. Yan ang gusto ng mga Pilipino para kumita. Hindi pwedeng namamatay ang bida. Ayaw ng Pilipino. Kaya si Richard ba at saka ang kanyang girlfriend ay pahuhuli? Pwede ba? Hindi rin. Nakikita mo ba ang palasyo natin, Gabriel? Yan. Si Don Silueta naman ang mamamatay. Doon kita hihintayin, Gabriel. Maghihintay naman siya sa kabilang buhay. Siya naman ang maghihintay, Huwag ka no? magtatagal. Huwag daw magtagal. Ibig sabihin, pag namatay ako, mamatay ka na rin. Para ituloy natin ang ating romansa. Ayan, namatay. Siyempre, ang lalaki kailangang sumunod. Hihintayin daw Hinahalukay niya pati libingan sa walang katapusang pag-ibig. Hindi ka patatahimik hanggat nabubuhay ako. Kailangan kita. Kailangan kita. Paano mo lang? Di ba? Sumunod daw agad, kailangan sumunod. Ayan. Yun. Sumunod. Akala nyo tapos ang pag-iibigan. Siyempre, hahawakan muna niya ang lapida. Pinoy O, inilibing ang yaya. Hindi si Carmina at si Gabriel ko. Hindi dahil hindi sila patay. Hindi daw patay. Ayan ang Ngayon pa lang inilibing. sila magsisimulang mabuhay. So, anong kailangan mangyari? Dahil endless? Bumangon ang mga kaluluwa nila para maghabulan sa nyugan. Ibigan na naman. At siyempre ang kanta, kulang pagka walang background song. Yan na naman. Sa dulo ng walang hanggan. So ang Pilipino, endless ang panahon. Kaya ang Pilipino, halimbawa, sabihin mo, punta ka sa birthday ko bukas. Hindi siya pupunta, ha? Ano sasabihin niya? Tingnan natin. The Filipino will not say no. Kasi no is so final. Ayaw natin ang final. Tingnan natin. Sasabihin niya, bahala na. O kung Christian, ano sasabihin? Ipag-pray mo. No yun. Dapat alam mo na no yun, ano? Pinagpe-pray. Kaya may kasabihan tayo, huwag kang magsasalita ng tapos, baka ka makapos. Ayaw natin ng tapos. Kaya sa pagluluto, sa paghahain, walang period. Sa Western table, pag naghain po ang chef, dahil sila'y individualistic, di ba yung musician individualistic, ta-ta-ta-ta, tutugtog na ako, sasayaw na ako, tatan-tan-tatan, tumingin na kayo. Ang Western chef, pag nagluto rin, individualistic siya. Tinapos niya yung creative process sa kitchen, tapos na yon. Pag hinain niya, huwag mong papalitan ng lasa. Yan na yan. Huwag mo lalagyan ng salt o pepper o ketchup o anong mga bagay, magagalit ang chef. Pero ang Pilipino, pag naghain, ihahain ang pagkain, tapos, etong patis, suka, toyo, no? Toyo mansi, kalamansi, ginamos, lahat-lahat, bahala ka kung ano pang gusto mong idagdag sa lasa. Kasi we have a culture of openness. Kaya naka-open ang lahat. Kaya nga ang ating kamay naka-open, lahat ng foreigner nagpunta na dito, welcome lahat. No? Sakupin nyo kami, gahasain nyo kami, dumating kayong lahat, lusubin nyo aming paminggalan, ang aming mga mina, ubusin nyo lahat, sige, welcome. Kaya gusto-gusto ng mga foreigner dito Kasi bigla-bigla sila nagiging amo at mga Diyos-Diyosan. Kasi sobrang open ang ating culture. Tayo lang pinaka-open sa missions, lahat na ng kulto at relihiyon narito. Kasi walang restriction. Kahit ang nagle-lecture ay yung wikang hindi mo maintindihan, sumasakit ng ulo mo at mga boses parang napipilas na kawali. Libre naman may pamerienda pa. Sige, umaten na rin.
Open na open sobra. Kaya sa kainan, walang Pilipino na nangangahas na gumawa ng isang karumal-dumal na bagay. Halimbawa sa kainan, paano ba nauubos ang mga pagkain? Yan, pagkarami-raming pizza, kabilis maubos. No? Pero, pag isa na lang yan. Sa'yo na, hindi, ayoko, busog na ako. Ikaw na, hindi, ayoko na talaga. Pexman, busog na talaga ako. Di ba? You know why? No Filipino will dare get the last piece because to get the last piece is to put a period to the meal. So yan napaka-sophisticated na kagandahang asal. Di ba? Parang, ayoko, pero sa gusto mo na sagpangin yun dahil gusto mo pa. Pero, hindi, ayoko na talaga. Tulak-tulakan na yan hanggang sa aso na lang mapabigayan, basta. So, ayaw natin ng merong ending. Sa hapagkainan, nakikita natin yung microcosm, yung buong daigdig ng Filipino-ness. Hindi linear ang oras, walang batas ang pagkakasunod-sunod. Ang blue-blooded Filipino, kasabay niyang kinakain ng dessert noong main course, kunwari. Ang mangga, kasabay na ang makapuno, ilabas na dito ang mga kung ano-ano, hindi na sa ending. Kasi pag nasa ending, timpin-timpi ka. So ilabas na pampaalis ng sawa. So Western lang yung linear kumain, Pilipino hindi. At sa Pilipino kasi, open and creative process. Sinabi natin, sa hapagkainan, dagdagan mo pa kung gusto mo. Sa pagtatanong ng direksyon, kita nyo yung ating openness. Pag tinanong mo yung German, saan ho ba dito ang City Hall? Sasabihin niya, just walk up 50 meters, first street on the right, turn right, then 2 streets on the left, turn left, you're there. Tapos ang creative process. Closed. Sinolo ang pagsasabi. Pilipino, tanungin mo, saan ho ba dito yung munisipyo? Nakikita mo yung aling nakapayong na yon. Magtanong ka dun, malapit na. Di ba, ganun tayo? Nakikita mo yung naglalarong batang nagpipiko. Magtanong ka dun, malapit-lapit na. In other words, because we're so open, pati yung hindi kasali sa usapan, isinasali. Hindi natin sosolohin, buong instruction ibibigay ko sa'yo, wala nang papel yung iba. Open kasi yung culture. Open-ended. May nagtatalo ng magnobyo. Nagtatalo, ikaw talaga, hindi ako tapat. May dumadaan, hoy, halika, sabihin mo sa kanya, di ba? Yung isasali mo pa sa usapan. Ayan, tanong mo pa sa kanya. Di ba ganun tayo? Itanong mo pa sa kanya, yung nagtatalong magkapatid. Tanong mo pa sa nanay. Nanay! Isasali yung nanay sa gulo. Kasi hindi tayo, gusto natin na sarado. Gusto natin maraming kasangkot. No? Laging merong ibang involved. It is a culture of openness. So, ang pagkain natin, sa West, di ba, mahilig sila sa hiwa-hiwalay. O ang anak, 18, humiwalay na sa magulang. O ang magulang, 60 na, ihiwalay na. Ilagay na yan sa home for the aged, di ba? O, hiwa-hiwalay na. May sila nagpausan yung mga prenuptial arrangement, magkahiwalay ang assets natin. Kanya-kanyang kwarto, kanya-kanyang masasakyan. Give me my space, my privacy. Hindi uso sa atin yan kasi sa atin, lahat sama-sama. Kaya hindi natin hinihiwalay yung green salad, yung soup, yung meat at saka yung fruit. Sama-sama lahat yon sa sinigang. The sinigang says, timeless. Pagkakain ka ng sinigang o tinola, nilaga, timeless. It is psychic, transcendent. It means there is no concept of time, lumalampas. Kasi pag kumakain akong sinigang, either kumukuha ko ng soup o kinakain ko yung salad o yung main course o yung prutas ng nilaga, kasama na rin doon, nandun na yung dessert. In other words, halo-halo. Hindi uso sa atin yung hiwa-hiwalay. Kaya tingnan nyo yung mga sinasabi nilang class na Filipino restaurant. Pag nag-serve ng puto bongbong, handito yung puto bongbong, handito yung keso, handito yung nyog, handito yung asukal, pinag-hiwa-hiwalay. Western presentation. Kasi sa atin, magkakapatong lahat yun. Kita nyo ang ginawa natin sa kakanin, pinagsama-sama yung iba't ibang kulay, iba't ibang lasa, ang ending, sapin-sapin. Gusto natin ganun, sapin-sapin, nandun na lahat. Magde-dessert ba tayo ng langka lang, ng kamote lang, saging na sabalang? Di, halo-halo. Dapat nandyan lahat yan. So it's very, very Pinoy.